Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Again, salamat po sa walang sawang support. At kung hindi pa po kayo member na ating family, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon pag-uusapan natin sa susunod na video na ito, yung isa sa mga nasangkot na kongresista sa mga contractors. Ang pangalan niya po ay si Representative Joseph Lara ng 3rd District ng Cagayan Province. Pag-usapan lang natin yung isang Billionaire News Channel investigative report na nagawa po nila, and gusto ko lang po pag-usapan natin and bigyan natin ng konting komento o opinion. Para po sa mga hindi pa nakanood at hindi pa po nakaalam nitong balita, don't worry about it. Dito po pag-uusapan natin sa ating channel. At kung may popcorn kayo, mag-start na kayong kumain ng popcorn. I think mahaba-haba ang pag-uusapan natin at magugulat kayo sa mga numerong pag-uusapan natin. At deliberately, hindi lang po pala si Saldico at si Representative Guardiola ang mga taong na-involved sa mga malalaking kontrata sa ating gobyerno. Tara, simulan natin. First, si Representative Joseph Lara ay isang kongresista na naging contractor before, na meron din po mga connection sa mga construction business. Siya po ay nagmamay-ari ng JLL Pulsar Construction Corporation. Ito po ay incorporated by the representative himself and owns as of now, as of this report, ng kanyang pamilya. Merong 242 contracts na kanilang nakuha sa gobyerno noong taon 2016 to 2024. Ito ay nakakalaga ng 11 billion pesos. Kaya nakikita dito na merong malaking conflict of interest, knowing that the family ay the one who owns JLL Pulsar Construction at ito ay incorporated by himself. Mga project na kanilang nagawa ay focus more on the Cagayan Valley region. Merong 112 contracts magmula noong naging representante si Congressman Lara na may total amount of 4.1 billion pesos. Siyam na kontrata nito ay nanggaling sa Ilocos region noong taong 2020 hanggang 2022 with a total of 614 million pesos. Kaya kung titingnan nyo, no, this is not only one specific region. Maraming mga region depending on what they covers, talaga pong merong mga kickback, ika nga, on every places, every region that they can capture from their companies. Ang focus po ng company nila ay mostly road projects, flood control projects, at saka yung bridges dito sa Cagayan Province. Isang taon pagkatapos maging kongresista, yung company po nila ay isa sa mga na-awarded ng pinakamalalaking proyekto ng DPWH. Isa dito ay yung 271 meters na Mulayan Bridge sa Santo Niño, Cagayan Province, na kung saan po ang naitala doon na ito po ay completed na po noong February 2024. Ngunit ayon sa DPWH sources, ang construction po na ito ay still ongoing at 91.36% lang po ang completed. Kaya makikita nyo dito that there is always a discrepancy. Kung minsan, kapag tayo nakikinig sa mga balita on social media at hindi natin nire-research yung mga detalye and hindi natin nakikita yung mga government informations, mahirap minsan intindihin kung papaano at ano ang totoong nangyayari sa mga proyekto nito. At alam natin, guys, kapag ikaw ay tuso, ika nga, or ikaw ay corrupt, gagawa ka ng mga kaparaanan para hindi malaman yung mga maling ginagawa mo. And I think that ngayon kailangan talaga tayo mga botante magsuri at tignan
kung saan po talaga napupunta ang ating mga pera. And kung makikita nyo dito, hindi lang isa, kumbaga multiple provinces sa isang kumpanya na connected sa isang kongresista ang di umano'y included sa mga proyektong ito. And etong company na to, apparently upon their research, lahat po ng mga proyekto nila sa Region 1 ay nakatuon sa probinsya ng Pangasinan. At ito ay under Region 1. Sa pagtala ng Rappler, meron pong 3.7 billion pesos sa DPWH project ang nakuha ng company na ito noong 2020 at 2.1 billion pesos worth ay napunta sa or most of the project na napunta sa Cagayan Valley. 2023, 1.37 billion pesos from DPWH project ang nakuha nila magmula nang si Representative Lara ay naging membro ng pangalawang pinakamakapangyarihang komite sa Kamara, which is the Committee on Appropriation. At alam natin, ito ay pinamumunuan nino ng infamous Representative Saldi Co. Guys, gusto ko lang malaman ninyo that napakaraming mga bagay na hindi natin alam at hindi nakikita in public. I think talking about this issue, talking about numbers is most important kasi lahat tayo bumoboto, lahat tayo nagbabayad ng tax. Pero magtataka ka, kahit na magtrabaho ka pa ng magtrabaho, o minsan wala ka ng pahinga para mabayaran mo yung mga utang mo, pero magtataka ka sa mga kongresista na to na para bang walang tigil ang kanilang paggastos, ang kanilang marangyang buhay. And I think it is high time for everyone to talk about this issue at pag-usapan natin to. Lahat ng mga contractors na involved sa issue ng flood control project ay kailangan nating pag-usapan at kailangan nating siyasatin dahil taxpayers money natin ito. 'Di ba? Tayo ang nagbibigay ng buwis. Tayo ang nagbibigay ng pera para ang mga tao sa gobyerno ay makapagtrabaho. And unfortunately, sad to say, hindi masyadong na-open up kung walang mga investigation. And I think this is the high time for us. Kung ikaw nakikinig ka sa video na to, ina-urge kita na mas maging mapanuri ka. I-check natin lahat ng datos, sabay-sabay natin pag-usapan ito kasi napapanahon na at hindi na dapat pa na maulit na ang mga botanteng Pilipino ay malilin lang, mauuto ng makapangyarihan at mayayamang sabihin na natin kongresista, kontraktor or kontratista turn into kongresista. Diba? So guys, kung hindi pa kayo member, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And magkita-kita tayo sa next video.